Good morning Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo at mga OFW nating kaibigan, kababayan na nasaan man po kayong bansa ngayon. Magandang araw po sa inyo. Trending si Kuya Will Ka-Coffee. Trending siya ngayon. For sure, napanood na ninyo yung kanyang first press conference kung saan tinanong siya ng isang reporter kung ano yung mga batas na gagawin niya o kung ano yung magiging trademark niya if ever na manalo siya sa pagka-senador. And then, medyo napahiya siya dyan Ka-Coffee dahil sinasagot siya ng reporter na bakit ibabato mo sa akin yung tanong, etc. Mamaya pakinggan natin. And then, lumabas yung balita na independent pala siya. Kasi alam nyo naman yan si Kuya Will, di ba? Malapit yan kay Tatay Digong. In fact, nung previous elections, inalok nga siyang tumakbo sa pagkasenador. And sabi ni Willie, abay, hindi para sa kanya yan, kaya hindi siya tumakbo. Bakit hindi dumidikit itong si Willie Revillame? Tanong to ha, bakit ayaw niyang ma-associate yung kanyang pangalan sa PDP? Bakit ayaw niyang sumama sa kampanya nitong mga senatorial aspirants sa ilalim po ni Digong? Samantarang very close sila and hindi kompleto yung 12 na lineup ng PDP. Kumbaga, maraming chance, maraming opportunity na maging parte ng PDP laban itong si Willie Revillame dahil bakante nga yung kanilang slate hindi nga nila napuno yan siyam lang sila. Ibig sabihin, meron pa pong 3 spot doon sa PDP na kahit hindi naman siya maging miyembro ng PDP kumbaga adopted member lang siya, pwede naman yan Ka-Coffee kahit independent siya pero not totally independent. Kung kahit iba yung kanyang partido and magpa-adopt siya, magpa-ampon siya doon sa PDP laban, pwede naman yan. Pero bakit napag-desisyon na ni Willie Revillame, oy teka, magiging independent ako, di ba? Alam naman natin yan, associated siya sa mga Duterte. Siguro natauhan. Natauhan siya. Madumi yung pangalan maliliit yung chance nung nasa kabila o baka madamay pa siya. Kung magtumakbo siyang independent, definitely may resources siya. Napakayaman ni Willie Revillame, baka may chance pa siyang manalo. Kung madikit siya sa kabila, tarnish yung pangalan, tarnish yung reputasyon, di ba? Sira yung reputasyon dahil sa kagagawa ni Bato at ni Digong mismo nung pinagtsutsugin nila ng tukhang, di ba? Ng Pogo. Tarnish na tarnish yung kanilang pangalan dyan. Kaya pinili na lang na maging independent dito ni Willie Revillame. Anyway, sige, magbigay tayo ng komento dito sa video na yan and dito sa kanyang sinasabi na mas pinili niya maging independent at sino yung kanyang partido. Diba? Sige, dito muna tayo sa video na yan. Trending itong video na to ngayon Ka-Coffee. Actually, hindi ito yung original owner ng video, pero nire-upload po ito ng Tambayan. For sure, dapat may courtesy yan. Anyway, walang courtesy, no? Anyway, sige, pakinggan natin Ka-Coffee itong video na to. At kilala kayo sa pangalang Kuya Will. Bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabi itong batas na ito, si Kuya Will yan. Good point. Okay, magandang tanong yan. Una, maiangat talaga ang buhay ng mga Pilipino na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Ang ganda ng tanong mo nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas? Babalik mo sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi, ikaw ba kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Bakit ako sa akin yung tanong? Hindi kasi nga, gusto kong makinig sa inyo. Okay, yan. Gusto kong makinig sa ano para tama ito tama itong tinatanong niya sa akin para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong nung ako'y di ba? Nagkakampanya. Sige. Yan ang mahirap. Walang plano. Di ba? Walang plano. Si Willie Revillame hindi siya ready para maging senador. Pasensya na kayo maraming fans ni Willie Revillame. But kung titingnan natin, nung isang araw nag-review tayo ng mga senatorial aspirants, no? Kung titingnan natin yung pinakatrabaho ng mga senador, gumawa talaga ng batas. Kung ayaw niyang gumawa ng batas with the reason na marami na tayo nag-i-exist na batas, hindi dapat hindi siya tumakbo sa pagka-senador. Pwede siguro local government units, no? Mag-governor siya, yan pwede. Governor o kaya mag-mayor siya, yan, more of implementation yan, mas marami siyang matutulungan dyan. Kumbaga, hindi natin sinasabi na walang alam si Willie Revillame. Baka lang, hindi para sa kanya ang Senado. Baka ibang opisina, kung gusto niyang pumasok ng politics, I think gusto niya na dahil nag-file siya ng kanyang candidacy, mali lang ng posisyon na tinakbuhan. Diba? Sana nag-governor siya, ayan, kasi yan ang reason niya Hindi na kinakailangan ng batas Yung function ng senador, gumawa ng batas. Kumbaga, misplaced ka. Kung magiging senador ka,
at ayaw mong gumawa ng batas, ayaw mong mag-amyenda ng batas kasi more of implementation ka, dapat sa ground ka. Diba? LGU siya. Mananalo to si Willie Revillame kung tumakbong mayor yan, tumakbong governor. Sa current system, political system ng Pilipinas, popularity game pa rin to, Ka-Coffee, may chance siya. Malaki yung chance siya na manalo. Pero sa Senado, lugi ang taong bayan dyan. Kasi unang-una, sa assessment natin dito kay Willie Revillame, hindi siya ready. Wala siyang nakalatag na plano, wala siyang plataforma, kasi kung meron siya, hindi ganyan yung magiging response niya doon sa tanong ng reporter. So lugi po ang taong bayan dito kung sakaling si Willie Revillame, 24 lang yung spot na yan sa Senado, di ba? May existing na 12 na. So 12 na lang yung spot. So kung ibibigay pa kay Willie Revillame, sayang yung spot na siya mismo, aminado siya, teka, mukhang lihis yung kanyang kagustuhan at lihis yung inuutos ng saligang batas ng mandato ng konstitusyon na ito yung function ng Senado. So baka, I suggest dyan siguro, ako honestly, Ka-Coffee medyo malabo si Willie Revillame. Lumusot sa Magic 12 based on surveys. Yes, pumapasok siya sa top 20, top 15, pero sa current pagtataya natin sa ating assessment, mukhang mahihirapan si Willie Revillame lumusot sa Magic 12. Di ko alam kung paano, kasi may chance din naman sila. Lahat naman sila na kumakandidato may chance. Pero yun lang ang aking take dyan. Hindi ready si Willie Revillame na pumasok sa Senado. And kung bakit ayaw niya pumanig sa kampo ni Digong, dahil ayaw niya, syempre, umiistilo din yan, gagastos ka rin sa kandidato, no? Syempre, yung strategies na in a way, kahit pa paano, meron kang chance. So, mas pinili niya na lang pong maging independent. Kasi kung titingnan mo yan, tingnan mo yung PDP, pinuntahan ko yung PDP, yung lineup nila Hindi naman lahat yan miyembro ng PDP laban, yung iba dyan adopted lang, may ibang partido. So sa kanilang poster, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam lang, Ka-Coffee. Siyam pa lang. Actually, pwede pa nila dagdagan niya kasi 12 naman yung lineup usually, no? Ang miyembro ng kanilang slate. So pwede pa si Willie dyan. Pero bakit ayaw ni Willie na madikit dito sa mga Duterte, di ba? O Jimmy Bondoc, De La Rosa Bato, Bongo, Hinlo JV, Raul Lambino, Rodante Marcoleta, Kibuloy, Rodriguez Vic, Salvador, Philip. Diba? Bakit ayaw niya? Bakit pinili niya maging independent dyan? And may paglilinaw pa siya. O yan o. Nasa pahayagan to ngayon. May headline ito, Ka-Coffee, kasi trending ngayon si Willie Revillame. Willie Revillame says he is independent. O. Kasi naliling siya sa mga Duterte. Pero kung ikaw, di ba? Kung maganda ang pangalan ng Duterte, maganda yung reputasyon ng PDP laban, syempre proud ka pa, uy, at least miyembro ako o parte ako ng partido na yan, very strong yung party na yan. Pero si Willie Revillame, nagdi-deny, no, I am independent, hindi siya connected dyan sa mga Duterte. Willie Revillame says he is independent. Basahin natin yung balitang ito. Denying! Wow! First word pa lang, oh. Parang nakakasuka ang dating dyan, nakakasuka mga Duterte, deny. Anyway, denying ties to former President Rodrigo Duterte, television host and senatorial bet Willie Revillame said he is running as an independent candidate. Oh, yung mga galit sa PDP, wag nyo na isama si Willie Revillame sa galit ninyo. Dahil hindi pala siya, ayaw niya, Ka-Coffee, ayaw niya maging parte ng PDP laban na yan at mas pinili niya maging independent. Revillame made the claim yesterday during his first press conference since the campaign began, offering scant details about his legislative agenda. Yun na nga, yung nag-trending siya dyan sa interview na yan sa media. Duterte personally approached Revillame in 2021 to gun for a Senate seat under the administration banner, but his contract with GMA Network hindered him from running at the time. Yes, natatandaan natin ito, Ka-Coffee. Para sa 2022 elections yan, syempre 12 senador din ang iboboto dyan. Diba? Matunog na yan. And very vocal din naman si Willie Revillame dyan sa alok sa kanya na tumakbo siya sa pagkasenador. Pero may mga statement din siya dyan, Ka-Coffee, na nagtataka tayo bakit anong nagpabago agad sa isip ni Willie Revillame dyan. Diba? Tinanggihan niya yan, yung alok na yan Kung tutuusin, malaking opportunity yan kasi you will be endorsed by the administration. Malaki yung chance mo na mananalo ka. Tulad ng nangyari dyan kay Robin Padilla, kay Bato de la Rosa. Factor si Digong dyan, bakit nanalo yung mga yan? Malaking factor yung administrasyon ng endorsement nila kung bakit naging senador yung mga yan. Pushing through with his candidacy this cycle, Revillame said he will not be part of the 9 months slate that Duterte recently endorsed. Oh, sorry. Actually, more of more of an asset itong si Willie Revillame kung naging parte ito ng PDP. Siyempre, maraming followers si Willie.
Diba? Maraming ano ito sa mahihirap dikit ito sa mahihirap Kumbaga nakuha nito yung kilitin ng mahihirap. Kung magiging parte si Willie ng PDP, kahit papaano makakapagdagdag boto yan sa mga miyembro ng PDP. Good thing din naman pala na mas pinili niya maging independent at lumayo siya dito sa PDP kasi baka madamay nga siya, di ba? Dahil madumi na nga yung pangalan. I don't have a political party, sabi niya. I am not affiliated with a government or PDP laban. O pinangalanan talaga no? I am an independent candidate and my party is the Filipino people whom I will listen to, sabi ni Willie. Yun ang kanya nag-style sa interview, na gusto niya maging consultative, yung kanyang style, alamin yung taong bayan, ano yung gusto nila ng mga legislation. Sorry, hindi, pinaganda ko lang. Ano yung gusto nila mangyari, no? Yun yung gusto niyang palabasin doon sa sa kanyang interview. Pero ang problema kasi, once na tumungtong ka na dyan, kahit umupo ka sa mga interviews ka, Coffee, sa mga media interviews, tatanungin ka, sir, anong plano mo? Ano yung mga priority bills na gusto mong isulong? Diba? Anong mga amendments ang gusto mong isagawa once na maupo ka na dyan sa Senado? Ano yung take mo sa issue ng divorce? Ano yung take mo sa RH bill? Sa death penalty? Ano yung take mo sa impeachment ni Sara? Pero wala tayong nakukuha pa na moment dito kay Willie Revillame. So, siya din na mapapahiyan yan. Sa totoo lang, Ka-Coffee, syempre may mga expectation din sa kanya kasi sa oras ng mga ganyang debate, sa oras ng mga ganyang interview, sino magmumukhang eng-eng? Sila din, di ba? Yung mga harap sa media dyan. Kasi hindi sapat na gwapo ka lang hindi sapat na popular ka lang Dapat marunong-runong ka rin sumagot-sagot Though, yun na, sinasabi ko sa inyo, ang downside ng politics sa Pilipinas, popularity. Malaking factor pa rin ang popularity. Kaya nga nanalo yan sila Robin Padilla di ba? Marami nakalusot dyan Dahil yun ang sistema. Yun ang wala tayong magagawa dyan kasi ayaw nyo naman baguhin ang konstitusyon. Ayaw nyo baguhin yung ating saligang batas. So, nagdudusa tayo sa ganyang estilo o ganyang kalakaran ng politika. I will not comment on the right now. Wait lang, may tanong sa kanya. The television personality also refused to comment on his stance about the looming impeachment trial of Sara Duterte. I will not comment on that right now because I am not a senator yet and I don't know the pieces of evidence to be weighed in. Revilla may stress, I need to see first the impeachment complaint in its entirety. Mukhang malabo. So in short, wala akong maibibigay na comment dyan dahil hindi ko alam kung anong meron dyan. Diba? Yun naman gusto sabihin ni Willie, which is good thing para sa kanya kasi baka makapagsalita pa siya ng makakabawas sa kanyang boto, di ba? O makasakit ng damdamin ng mga Duterte supporters base dun sa kanyang statement. So, anyway, based on my assessment, kay Willie Revillame, mukhang malabo-labo ito, Ka-Coffee, pumasok sa Magic 12. Pagtataya ko lang yan, marami sa inyo gusto si Willie Revillame. Again, karapatan nyo yan, iboto kung sino yung gusto ninyo. Ako, very vocal din ako dyan, Ka-Coffee. Nung isang araw, nireview natin yung mga senatorial aspirants. Karapatan natin bumoto kung sino sa tingin natin. Basta ang ating batayan, makatutulong sa administrasyon, may magagawa yan dyan sa Senado at fit siya dyan sa posisyon. Kasi kung hindi siya fit sa posisyon na yan, sayang yung precious spot, 12 lang, Ka-Coffee, yung kukunin natin, hindi napunta pa doon sa hindi deserving. Di ba? Pangit naman tingnan yan. Nasa sa inyo yan. Kung sa tingin ninyo, the way yung responses ni Willie Revillame, the way yung pagkatao ni Willie Revillame, the way yung mga game shows niya, kung sa tingin ninyo magta-translate yan into better life for better lives of Filipinos, malaking bagay po yan. Kung sa tingin ninyo iboto ninyo siya. Kasi pwede niya naman gawin yan nang wala siya sa Senado. Anyway, nasa sa inyo po yan. Hindi natin pipigilan kung kagustuhan ninyong iboto ang isang tao dahil karapatan niyo po yan na bumoto. O siya, sige. Anong komento ninyo, Ka-Coffee? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga Ka-Coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang, Ka-Coffee. Baka di pa kayo nakalike sa Facebook, like and follow lang po kayo dyan. Nasa YouTube, click lang po subscribe dyan sa baba and hit the notification icon, yung bell button na yan, Ka-Coffee, para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. O siya, kung magpapaalam muna, see you, Ka-Coffee, sa ating next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Bye-bye.